Hindi nagtuturo ang Panginoon sa Ebanghelyo ngayon kung papaano tayo mag-organize ng party. Sa unang tingin, parang ito ang dating. Dahil sabi niya, kapag kayo'y may handaan, huwag niyong anyayahan ng mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, o mayayamang kapitbahay. Pero aminin natin, lahat tayo dito, kapag may salo-salo, ang gusto mo namang makasama kahit papaano ay yung mga kaibigan at kamag-anak mo. Natural lang sa tao, ang gusto niyang makapiling ay yung kasundo niya. Aminin natin, kapag tayo'y dadalo sa isang salo-salo, pagkatapos mong kumuha ng pagkain sa buffet table, maghahanap ka na ng mesa, sang kauupo. Aminin niyo, titignan ninyo kung sino ang mga nakaupo sa mesang iyon. Mamimili ka kung saan kauupo. Aminin natin yon. Pwera na lang talaga kung gutom na gutom ka, wala kang pakialam kung sino ang katabi mo. Pero natural sa atin na gusto nating katabi ay yung kapalagayan natin ng loob. Di po ba? Kaya tignan natin sa mas malalim na pakahulugan ang gustong sabihin ng Panginoon. Hindi niya pinagbabawalan na ang isama natin ay yung mga kapalagayang loob natin. Ang gusto niyang puntuhin ay ano bang dahilan kapag tayo'y nagbabahagi ng ating mga blessing sa buhay. Hindi po ba yun naman ang diwa ng mga salo-salo ng ginagawa natin? Kaya tayo naghahanda kasi nagpapasalamat tayo sa pagpapala ng Panginoon at gusto rin natin ibahagi yung pagpapala galing sa Panginoon. Kaya sa mas malawak na antas, bakit ba tayo nagbabahagi? At dito makatutulong yung unang pagbasa sa sinulat ni San Pablo. Kaya sabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Huwag lang kayong gagawa ng mabuti para pasikat ka. Yun ang babantayan natin. Yun yung nais balaan din sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay, bagkus magpakumbaba kayo at huwag ipalagay na kayo'y mas mabuti kaysa iba. Yun yung ikalawa. Huwag ka lang gagawa ng isang bagay para magpasikat at pag ginawa mo yun, ang pakiramdam mo at gusto mong ipamukha sa lahat, kita nyo, mas mabait ako, mas galante ako, mas masipag ako. Yun ang ikalawang bantayan natin. At sa bandang huli, ang sabi niya ni San Pablo sa unang pagbasa, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Sa makatuwid, kung gagawa ka ng mabuti, kung magbabahagi ka, ito'y dahil sa kapakanan ng iba, hindi para sa sarili mo. Hindi ka gagawa ng mabuti na ang iniisip mo agad, hindi yung binibigay mo, kundi yung maikukubra mo. Hindi yung balik sa iyo ang iniisip mo, kung hindi dahil lamang sa pagmamalasakit mo. Yun yung ibig sabihin ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, sa mas malawak na antas, ang imbitahan mo yung mga mahihirap. Sa makatuwid, ang ibig sabihin niya, ang gawan mo ng mabuti, yung mga mahihirap.
yung walang igaganti sa'yo, yung talagang nangangailangan ng tulong mo. Dahil baka ang tinutulungan natin ay yung alam natin sa bandang huli, tutulong din sa atin. Yun ang dapat nating bantayan. Sa madaling silita, mga kapatid, kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil yun ang mabuting gawin. Ulitin ko po, kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil yun ang mabuting dapat gawin. Yun lang ang dahilan kaya tayo gumagawa ng mabuti. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para magpasikat. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para mangutangan ng loob ang iba. Hindi tayo gagawa ng mabuti para sa huli maging mabuti ang lahat para lang sa atin. Di po ba yan ang ipinagdarasal natin ngayon? Sana ang mapili nating pinuno, kaya gagawa ng mabuti dahil yun ang mabuting gawin. Hindi yung pagkatapos ng eleksyon, kukubrahin lahat sa atin ang mabuti nilang ginawa. Babawiin lahat. Kaya wag tayo pasilaw sa 500 at 1,000. Tubong lugaw ho sila dyan. Pag pinabayaan natin at tayo ang luging-lugi, yung 3 taon, 500 piso lang pala ang ipinagpalit natin. Kwentahin nyo po yun. Kahit sabihin yung 1,000 pa ang binigay, i-divide nyo po yun sa 3 taon. Yun ang tunay nyong natanggap. Kaya sana tayong lahat, hindi lang naman ang mga politiko, kasi tayo rin minsan ganun. Sabi ko nga, umaabot ko pa lang, iniisip mo na kung ano yung ikakabig mo. Hindi yun ang dahilan ng paggawa ng mabuti. Kaya nga, nung nakapako si Jesus sa Sareno sa krus, di naman niya inisip kung magbabagong buhay tayo. Kung ang inisip niya, yung igaganti natin sa Kanya, ay baka hindi po siya umabot sa krus. Kasi alam ko, natitiyak niya, hindi naman tayo lahat magpapasalamat sa Kanya. Hindi tayo lahat gaganti sa kabutihang loob niya, pero ginawa pa rin niya ang lahat. Inalay pa rin niya ang kanyang sarili dahil yun ang mabuting dapat gawin. Kaya ang tanong ngayong araw na ito, bakit tayo gumagawa ng mabuti? Dahil ba sa kapalit? Dahil sa pansariling kahilingan o kapakanan? O gumagawa tayo ng mabuti dahil ito ang mabuting dapat talagang gawin?